Mga requirements sa pagkuha ng ayuda sa DSWD pinalilimitahan na ng Senado at ano-ano mga ibabawas na requirements ng DSWD para mabilis ang pagkuha ng ayuda. Alam nyo ba na halos umaabot sa 1,000 ang haba ng pila sa DSWD at kung minsan ay aabutan ka pa ng cut-off at babalik ka pa ulit kinabukasan. Kaya napakaganda ng panukalang ito at konti na lang ang mga requirements. Ang epekto nito, mas mabilis ang proseso at di na kailangan magbilad sa araw ang ating mga lalo na yung mga seniors, ang mga nakapila, lalo na yung malalayo. So pinag-uusapan na sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang malawakang reforma sa pagdidistribute ng ayuda ng DSWD. Kabilang dito ang pagbawas sa mga dokumentong hinihingi at para mapabilis na rin ang ayuda at pagharang sa mga politiko sa proseso. Sa pagdinig ng komite, sinabi ni Chairperson Senador Erwin Tulfo na layo ng panukalang batas na gawing permanente ang AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation ng DSWD at sabay na pasimplihan ang paraan sa pagkuha ng ayuda. Sa ilalim ng panukala, dalawang pangunahing dokumento na lang ang kinakailangan. So take note ha, dalawa na lang ang kailangan. Valid ID at kamukha sa medical assistance. So ang kailangan lang ay hospital bill o medical record. Sa ngayon, para makahingi ng tulong sa DSWD, ang mga kailangan ay valid ID, Certificate of Indigency, Barangay Clearance, nire-require pa rin yan, Notarized Affidavit, Social Case Study, at Marriage Contract. Minsan hihingi din nila yan. So target ditong alisin ang mga requirements na yan at ma-maintain na lang ang basic na requirements. Ayon sa senador, ang kasalukuyang sistema ay hindi lamang mabagal, kundi nagiging daan din ito sa pamumulitika dahil napipilitan dumaan ang mga nangangailangan sa barangay para sa indigency certificate. Ang ibang mga dokumento ay madalas may pangalan at larawan ng mga lokal na opisyal, lalo na kung sa barangay level kukunin ang certificate. Kinumpirma naman ng DSWD na kapag naisa batas na ang panukala na ito, plano nitong iangat ang AIX bilang isang hiwalay na bureau upang mapabuti ang pamamahala, staffing at implementasyon ng programa sa buong bansa. Kasabay nito, hinihimok ni Tulfo ang Department of Interior and Local Government o DILG na pabilisin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda. Alinsunod dito sa 2026 General Appropriation Act. Bilang tugon, naglabas na ang DILG ng memorandum. So yan yung Circular Number 2026-066 na tahasang nagbabawal sa paglalagay ng pangalan, larawan o anumang pangangailangan ng mga opisyal ng gobyerno sa mga programang pinupondohan ng DSWD. So bawal na po yan ngayon. So bakit kailangan bawasan ang requirements? Ang dami ng requirements ngayon ay nagiging sanhi ng pagkakantala ng ayuda sa oras ng pangangailangan. Yan ang una-una. Ikalawa ay nagiging pagkakataon din ito para sa mga political interference o pamumulitika sa pamamahagi ng tulong. Dahil ito ay may mga force na kailangan, may pangalan, larawan, opisyal at kailangan pandumaan sa barangay officials. So layunin ng panukala na gawing mas accessible ang ayuda para sa mga totoong nangangailangan. Susunod, iwasan ang politicking sa distribution. Susunod ay institutionalize o gawing mas permanente ang AIX program para hindi basta-basta mabago o maantala sa panahon ng halalan. So ano ang AIX at para kanino ba ito? Ang AIX ay programa ng DSWD na nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual o pamilya na nasa krisis katulad ng medical assistance, burial assistance, transportation allowance, educational support, food or cash aid. Ito ay para sa mga indigent, vulnerable, disadvantaged o nasa kagipitan base sa assessment ng social worker. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share niyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po. At huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.